Magandang gabi mga ka-Real Talk! Welcome back sa ating podcast, ang inyong digital na tambayan para sa mga usaping madalas ay nauuwi sa overthinking tuwing madahing araw. Ako ang inyong host, si Ben, at ngayong gabi, papasukin natin ang mundo ng social media. Ang lugar kung saan ang isang simpleng post o ang kawalan nito ay pwedeng maging mitya ng isang malaking away. At ako naman si Kate. Ben, aminin natin, sa panahon ngayon, ang social media ay extension na ng ating mga relasyon. Minsan nga pakiramdam ng iba kapag hindi Facebook official o walang couple photo, parang hindi totoo ang relasyon. Kaya naman ang topic natin ngayong gabi ay talagang kurot sa puso ng marami. Ano ang gagawin kung ayaw niyang mag-post ng couple photo niyo? Naku Kate, usapang soft launch versus hard launch na naman ba ito? O baka naman usapang secrecy versus privacy? Maraming nag-email sa ating tukol dito. Para masimulan ang ating diskusyon, pakinggan natin ang sulat mula kay Insecure Irene. Sabi niya, "Hi Ben and Kate, 1 year na kami ng boyfriend ko, si Jason. Okay naman kami sa personal, masaya kami kapag magkasama. Pero napapansin ko sa loob ng 1 taon, kahit isang beses ay hindi niya ako ini-story o ni-post sa Facebook at Instagram niya. Ako, madalas ko siyang i-post, pero never siyang nag-share o nag-like man lang. Kapag tinatanong ko siya, ang laging sagot niya ay, private person lang talaga ako o hindi naman natin kailangan ng validation ng ibang tao. Pero bakit kapag kasama niya ang mga tropa niya, nakapost agad? Red flag ba ito? Paano ko ba ito dapat i-handle nang hindi ako lumalabas na obsessive o papansin? Irene, ramdam ko ang lungkot mo. Hindi ka obsessive at hindi ka rin lang basta papansin. Ang gusto mo ay validation at ang pakiramdam na proud sa iyong partner mo. Ben, simulan natin sa pinakamahalagang pagkakaiba. Privacy versus secrecy. Ito ang madalas pag-isipan ng mga partners na tulad ni Irene. Tama ka, Kate. Napakalaki ng pagkakaiba niyan. Ang privacy ay kapag ang mga tao ay alam na kayo. Alam nila na may partner si Jason pero hindi niyo lang pinopost ang bawat detalye ng away nyo o ang bawat kinakain nyo. You protect the intimacy of the relationship. Pero ang secrecy ay kapag itinatago mo ang mismong existence ng partner mo. Yung tipong sa social media niya mukha siyang single at available. Yun ang masakit at yun ang delikado. Kaya Irene, tignan mo ang context. Kapag lumalabas ba kayo ni Jason, ipinapakilala ka ba niya sa mga kaibigan niya? Kapag may family event sila, kasama ka ba? Kung ang sagot ay yes, baka tutrungang private person lang siya sa social media. May mga tao kasing ang tingin sa Instagram ay portfolio lang ng hobbies o trabaho nila. Pero kung pati sa totoong buhay ay itinatago kay niya Irene, then it's not privacy anymore. It's a secret. At kailangan din nating tignan ng consistency. Sabi ni Irene, pinupost naman ni Jason ng mga tropa niya. Dito pumasok ang inconsistency na nakaka-hurt. Kung kaya mong i-post ang picture ng burger na kinain mo o ang picture ng sapatos mo, bakit hindi mo kayang i-post ang mukha ng taong mahal mo? It gives the impression na hindi siya proud sa'yo o baka naman may ina-avoid siyang makakita ng post na yon. Ouch! Iyon ang masakit na realidad, Ben. Minsan, ayaw nilang mag-post dahil ayaw nilang masira ang market nila. Ayaw nilang malaman ng ibang mililigawan o ng mga options nila. I'm not saying na ganyan si Jason, pero isa yan sa mga rason kung bakit may mga taong takot sa couple photo. It acts as a no-entry sign sa ibang mga prospect. So Irene, ano ang gagawin mo? Step 1, communicating the why. Huwag mong sabihin na i-post mo ko dahil gusto ko. Sabihin mo, Jason, nasasaktan ako at pakiramdam ko ay hindi ka proud sa akin kapag ayaw mo akong i-post. I'm not asking for everyday, pero kahit minsan lang ay maramdaman ko na bahagi ako ng social media life mo. Observe how he reacts. Kung magagalit siya o magagaslight sa'yo, then may problema talaga. Step 2, check the compromise. Kung ayaw niya talaga ng hard launch o yung picture na magkadikit ng mukha niyo, baka pwedeng soft launch, yung kamay niyo lang na magkahawak o kaya picture ng 2 baso ng kape. Kung pati yun ay ayaw niya Irene, kailangan mo nang magtanong ng mas malalim. Bakit siya takot na ma-associate sa'yo online? At step 3, Irene, evaluate your values. May mga taong okay lang na hindi nakapost at may mga taong mahalaga ang digital validation.
Walang tama or mali pero kailangan yung maging aligned. Kung para sa'yo ay sign of commitment ang social media at para sa kanya ay babaw lang yun, magkakaroon kayo ng friction. Huwag mong pilitin ang sarili mo na maging chill girlfriend kung sa loob-loob mo ay nasasaktan ka na. Diba, Ben? Ang daling sabihin na social media lang yan. Pero sa 2024, social media is where we build our identities. If you are a big part of his life, it's only natural to be a part of his digital space. Irene, you deserve to be with someone who wants to show you off. Someone who thinks, ang swerte ko ng girlfriend ko, gusto kong malaman ng mundo. At sa huli, Irene, tingnan mo ang kabuuan ng relasyon nyo. Kung sa personal naman ay seryoso siya, kung ipinakilala ka niya na sa parents niya, at kung may plano na ang future nyo, baka nga technophobic lang siya o tamad mag-post. Pero kung ang hidden status mo online ay kapareho ng hidden status mo sa real life, then it's time to walk away. You are a prize, not a secret. Tama! Don't settle for being a ghost partner. Sa lahat ng aming listeners, anong stand nyo rito? Is social media posting a requirement for a modern relationship? O masyado na tayong nagiging dependent sa likes para sa ating security? Share your stories with us. Email us at realtalkwithbenankate@gmail.com. Tell us about your social media launch experiences, ang mga nag-fail at ang mga nagtagumpay. Follow us on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. At sa ating susunod na episode, tatalakayin natin ang isang usapin tungkol sa self-recovery pagtapos ng isang masakit na pagsubok sa pag-ibig. Nako, napaka-importante niyan, Kate. Maraming tao kasing lito kung kailan ba dapat silang mag-umpisa ulit. Next topic. Kailan ko malalaman kung fully healed na ako? Pag-uusapan natin ang mga signs na handa ka na ulit magmahal at ang mga fake healing na madalis nating akalain na okay na tayo pero hindi pa pala. Nako, usapang moving on at self-love na naman yan. Huwag niyong yung papalampasin. This has been Real Talk with Ben and Kate. Stay real, stay proud, at huwag matakot na hingiin ang respeto at validation na nararapat para sa'yo. Good night, everyone!